Yes guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. This is your service Mr. KGB Crypto at ito na naman tayo sa ating ritual. By the way guys, today is February 2. Parang kailan lang, araw na ng mga puso. February 2 na ngayon, Friday 2024. Ang oras ay 12:58 AM. So ito yung taon na may leap year, yung may February 29. Sabi nung iba, buwan daw ito ng mga kulang-kulang. Pero wala naman yun sa birthday guys. Nasa sayo lang yun, nasa pamahiin mo yun, nasa paniniwala mo yun. Kaya yun ang pumipigil sa'yo para hindi ka umangat sa buhay. So, yun. Nasa sa tao pa rin yan. Ikaw pa rin magdidikta kasi ng sarili mong kapalaran. Okay, so yun. Restake na muna natin ang ating ritual. So, yun nga, hindi natin restake, sorry. Kiklaim natin kasi pag restake, buo yan. So, ang gagawin kasi natin, di ba, hinahati natin yung kalahati para sa Pixel Berry token. So, yun. Bili lang ng bili habang wala. Gusto ko lang bumili nun. Okay, mamaya pakita natin ang ating mga napupuso ang mga token na palagay ko magtatagal. Para sa akin lang yun Pero may mga binila ako yun sa kabila kong laptop. Doon kasi sa kabila kong wallet. So, doon tayo nag-video ba? Ay, yun pansarili. Lamig. Tawag dito. Doon. So, dito sa ano natin, ito kasi pang may mga nabibiro rin ako dito pero hindi ko kasi lahat guys pwedeng buksan. Sana maintindihan nyo for security purposes kasi yun. So ayun. Medyo bumaba si AXS guys no. So meron na tayong 40,477. Pero i-stick natin yung sabihin natin 24. Yung 20 ilipat natin doon sa berry. So 24 dito. I-max ko na muna. Yan, tapos bawasan natin. Yan, para 20 lang sa berry. Para yun sa video natin mamaya sa berry. Okay. So, yung iba medyo, syempre, nakakatamad nga naman panoorin. Wala naman pinagkwent. Nag-i-stick lang naman yan dyan si Mr. KJB Crypto. Restake lang at piniplex daw yung yung aking asset. Guys, ulitin ko, hindi ko ito piniplex para ipagmayabang sa inyo ma-inspired na lang kayo, huwag na kayo mayabangan. Lagi kong ulit-ulitin sabihin yan para syempre yung mga bagong manonood, huwag na kayo mayabangan, matanggal na kayo dun sa listahan ng mga Pilipino na yung galit na galit pag may mga kapwa Pilipino na umaangat, yung sinisiraan, alam mo yun, hinihila pababa. Huwag na, malis na tayo sa ganun, ma-inspired na lang kayo guys. Okay. So, ayun panoorin nyo na lang yung ibang video dyan. Pang 90 na ata to, 91, parang ganun. Okay, sa alright. So, basa tayo ng mga, check muna natin yung market, guys. By the way, ilang lang ba yung halving? Check nga natin. Parang 70 days na lang mahigit So, ito halving yan, by bitcoinworldwide.com. Ayan, 76 days na lang guys, April 18. Yung halving. So, mangyayari niyan, parang sumasabay na ata sa leap year to every 4 years. So, after 4 years, liliit na yung mamimina ng mga nagmamine ng Bitcoin. Yung reward nila liliit. So, makakalahati sa half. Kaya possible, talagang tataas talaga ang presyo ng Bitcoin. Pero base nga sa kasaysayan, bago mag-halving, isipin mo ito yung mga halving days. Yan. Ayoko na mag-drawing guys baka may mabuksan akong iba. So, ito kunyari 4 years, year 2010, mga ganun. So, 2012 ba? Parang ganun, 2016. O tama, 2012. So, ang nangyayari sa chart nyon, ganyan muna bago mag-halving, bago siya umangat. Yan. Tapos, 2016. Bumagsak na naman, halving na naman. Ito yung kunyari yung halving. Pag tama dyan, di naman agad umaangat. Tapos, 2020. Yan, halving ulit yun. Tapos 2024. So, ganun every 4 years. Okay, i-alarm nyo yan guys Ayan. Ayan yung mga event na mangyayari sa crypto. So, kung gusto mong aralin yung crypto, isa to sa dapat mong abangan, yung Bitcoin halving. Tapos na tayo sa Bitcoin ETF, na-add na siya sa mga institution.
Kung na-add sa Amerika, baka possible ma-add na rin sa Philippine Stock Exchange sa Pilipinas, yung Bitcoin ETF. Pero syempre, hindi natin masasabi. Copycat lang naman tayo sa US, laging ganun. Ewan ko ba. Okay, next. Check natin yung mga galawan sa crypto. So, meron 95 trillion ngayon ang crypto market. So, yun yung kabuuan ng pera o asset or value ng mga crypto. Ang nasa Bitcoin, nasa 46, kulang-kulang 47 trillion pesos. So, halos kalahati, halos ang kumbaga yung pinaka market cap. Sa Ethereum, nasa 15 trillion. Ito, mababa pa to. Ang all-time high nito is nag 240 yan. Ito all-time high 3.3, 2001. So, kung mapapansin nyo yung halving, 2020 ba yun? Pero after a year pa siya bumongga, nagtodo. Kaya, yun. Kung gagawin mo namang career tong crypto, aralin mo lang din. So, para ka rin nag-aaral sa school. Sa school nga, nag-aaral ka ilang taon ng kapalit. 20,000, 10,000 o minimum per month. Diba? Per day. Ito nga, posibleng mabago yung buhay mo. So, yun. Aralin mo lang din. Sa lahat naman ng bagay, kailangan mo lang aralin. Okay, sa alright? So, ayan. Actually, namili na ako nito nung mga nakaraan pa. Papakita ko sa inyo iba kong asset na mga pinagbibili. So, ito si Pendel. Ang haba ng ano niya, no? Ng symbol. Okay. Napakababa pa ng market cap nito, guys. Ayan, no? Nasa 13 billion lang. So, ayun. May mga pina-follow lang din tayo mga YouTuber, mga whales. Nagbibigay sa atin ng info. Swerte nila, dito sila nakabili, oh. Nung nag-low. Ayan. Mababa pa value nito sa ngayon, ha. Kaya, malaki pa ang chance na, umangat siya. Ngayon, yan. Sakit ng ulo ko, ayan, isa yan sa mga bibili natin. Actually, nabili na pala natin. Maliit lang yung binili ko nito. Ilang piraso lang din. Pero pwede na rin yun. Pang hold na, pang matagalan. Okay? So, next natin, itong si Jupiter, guys. Ito si Jupiter. Nag-hold na rin ako nito. Para, isa sa mga potential nito na aralin nyo din, nandiyan naman lahat sa CoinGecko. Madaliin ko lang to kasi may gagawin ako yung video. Okay, so alright. So next natin si Ondo, okay din ito, guys. So ito isa sa mga low cap na mga token, yung inisa-isa natin. Ito na malaki ang potential pag nag-bull market, isa sila sa sasabay. So, kung mapapansin mo ito, 2021, nag-bull na to dati. Pero, na-break niya na yung all-time high niya, guys, oh. Na-break niya na yung all-time high niya. Ni Pendel. Tapos, yung Jupiter naman, si JUP. Ang all-time high niya, check natin, hindi pa to nakakaranas. Kaka-add lang niya, February 1. So, parang ngayon lang, guys. February 2 pa lang ngayon, eh. So, isa ito sa... malaki rin ang potential. Nasa 44 pa lang siya, market cap niya 44. Ito, ilan to? 13. So mataas pa rin pala to. Okay, next natin, ito si Ondo. Si Ondo naman, market cap niya 17. Then yung all time high niya, bago lang, hindi pa nakakaranas ng bull market to, January lang na-add. So ito, malaking potential din ito, guys, ha. I-add nyo lang sa favorite portfolio nyo. Ayan, parang ganyan, no? Okay. Then, ito si Injective, syempre, number 30. Isa rin to sa pinakamalaking potential. This is ayan, smart contract platform project ito. Layer 1 din siya. So, actually, naano niya na yung all-time high niya nung ito kasi yung all-time high ng Bitcoin kasagsagan yan. Mga gantong pecha, 2021. Mga April, May yan, eh. So, yung presyo niya before na nalagpasan niya na yung all-time high niya dati. Kaya lumalabas yung all-time high nito ay nito lang sigurado yan. Ito, January 9, 23 days ago. Na-break niya yung all-time high niya. Grabe.
So, pero malayo pa sa katotohanan to. Ayan, kasi yung supply niya nasa 100 ano lang eh. 100 million lang siya. Kung mapapansin mo, si Bitcoin nga, ang layo pa rin niya. Sino ba makakasama nito na 100 million? Ibe-base mo lang doon kung base sa supply. Pero nga, syempre, iba-iba kasi yung ano niyan guys eh, yung use case ng mga bawat token. Iba-iba yung gamit niya. Pero isa rin yan sa recommended ko na pwedeng, para sa akin lang to ha, baka mamaya. Isa rin po ito sa mga pinagbibili ko. Ulitin natin, hindi disclaimer, hindi po ako financial advisor. At hindi porket tinayaan ko or binili ko, bibilhin nyo din ha. Tapos maninisi kayo, hindi po ganun. Pera nyo yan, sarili nyong risk yan. At saka ito, yung mga favorite kong token, binibigay ko na sa inyo yung hint ba. Yung mga pinagbibili ko nito mga nakaraan. Ito si Optimism, pang number 34 din siya. 158 billion yung market cap niya. Ito yung max supply niya. Ang nasa labas pa lang, naka-circulate pa lang na supply ito. This is layer 2 project. Ayan. Yung mga taga ano to ng Ethereum, taga Solve. Okay. Then next natin si Arbitrum. Syempre, Arbitrum. Yan. Alam ko nakaranas na ng bull market ito. Ay, hindi pa pala. Wala pa, hindi pa nakakaranas ng bull market si Arbitrum guys. So mababa pa rin talaga yan. Karamihan kasi guys sa ilang bull market na naranasan ko, kadalasan yung mga hindi pa nakaranas ng bull market na mga token, yun ang talaga ang umaangat ng bongga. So tapos yung project na yun, syempre may katotohanan na hindi yung hype lang na project. Kumbaga may mga community na, may kakaiba sa kanya na paggamit. So, may use case siya na tinatawag. Ayun, layer 2 din ito. Yun, malaking potential niya. So, yun nga, ilan na yun? Isa, tandaan nyo na lang, 2, 3, 4, 5, at ito yung 6. O, yun lang. Yun yung mga, ito okay din to kaso nag all time high na ito by the way, ayun, na ano lang natin. Next na natin guys yung comment. Pasensya na kayo, medyo masakit yung ulo ko ha. Dami ko kasing ginagawa kaya sa opisina, kaya medyo kailangan ko magpahinga-hinga din syempre. Pahinga din guys. Okay, basa tayo ng comment. Kay Maximil 10N. Lodge, maapektuhan ba ang staking sa AXS pag nag-transfer ng funds yung mga nakastake sa AXS Toron? Maapektuhan ba ang staking pag nag-transfer ng funds yung mga nakastake sa AXS Toron? Hindi naman sir. Kung halimbawa magta-transfer ka from your AXS Toron, hindi yung nakastake mo, hindi yun maapektuhan. Kasi kung tatanggalin mo syempre, pero kung hindi mo naman tatanggalin ito sir, kunyari ito ni-stake ko yan, pag in-unstake ko yan, syempre, mawawala na yun. Yung percentage mo, mawawala na yan. Pero kung yung clean mo lang, yun lang kukunin mo, kumbaga yung earning, hindi yun maapektuhan, sir, yung earning mo. Hindi kasi pwede na in-stake mo, tapos umaasa ka niyan, tapos tinanggal mo ngayon, tapos aasa ka pa rin ng ganun. Hindi po. Mawawala din yun, syempre. Kailangan naka-stake. Kailangan nakalagay dyan sa company wallet ba. Okay? So, next question natin. Sana nasagot natin. Shoutout po ulit sa inyo, sir. Kay Burning PH6974. Anong wallet ang ginagamit mo sa mga token mo? Ano ba? Wallet. Iba-iba, sir. Iba-iba. May hot wallet, may cold wallet. Hot wallet, kagaya ng Trust Wallet. Yan, yung mga hot wallet. Ano pa ba? Yung mga, yun po kasi yung mga hot wallet. Yung mga cold wallet naman yun, yung Trezor, Ledger, SafePal na, may SafePal kasi na cold wallet, may SafePal na hard wallet. So, ayun, yung mga ganun. Ano pa? Sa exchanger, yan. Ayun, sa mga exchanger din. Pero syempre, delikado pag nasa exchanger yung token mo kasi hindi mo naman seed phrase yun. So,
pag nawala at nagloko ang exchanger, damay pati yung token mo. Kaya, kumbaga, kung nagde-trade ka lang naman, i-stock mo sa mga exchanger. Pero kung hindi ka nagte-trade at hold long ka lang, nag-hold ka lang na matagal, mas advisable ko, sir, ilagay mo sa Trezor, sa cold wallet. Okay? So, ayun, kay Mr. Incognito, laging present to si sir. Sir, share nyo naman po yung mga hold niyo na crypto from high market na mga coin to low market na may mga potential mag 100x. Ayun, sinare na natin, sir. Ito mga to. Ito siguro possible, pero syempre hindi ko naman mapipredict yan, no? Never nga mapipredict yung market. Ayan, yan yung mga tingin ko. Para sa akin lang to, ha. Hindi ko sinabing mangyayari din sa inyo yan. Siguro, ayoko magbigay ng baka mapahiya ako, di ba? Masira pa ako sa inyo. By the way, yan lang yung mga token na pinagbibili ko nito mga nakaraan. Okay. Kay YRECH, spelling na lang. Gandang hapon, Lods. Gandang hapon din po sa inyo. Shoutout po. Tikasan 78. Mekus, present sir. From Mars. Okay, so alright, present si Lods. Sir Neil, present. Mayaman na kayo bago mag-crypto 2015 or yumaman lang kayo lalo after mag-crypto, sir? Okay naman, natin itong tanong niya, sir. Turing nating positive question, syempre. Hindi ko naman masasabing mayaman na mayaman, pero kahit pa paano may kaya yung mga magulang, syempre. Tsaka, pamilya. Syempre, mga engineer family. Kumbaga, tapos lahat naman nasa abroad. Kaya, kahit pa paano, tapos yun, self-made. Yan, negosyo. Basta, mga negosyo na build and sell, IT company. Ayun. Direct selling. Sa direct selling, yan. Nag-networking din ako eh. So, isa din tayo sa mga top ng networking. Tapos, may sariling, yun nga, traditional. Mga traditional na ngayon ang wina-workout ko. Siyempre. And then, ito na nga, nung nag-crypto, kahit pa paano, kasabayan kasi niya, crypto 2015, tas Forex 2016. So, dito sa crypto kasi, nag-hold lang ako. So, isa tayo sa mga naging pioneer sa Pilipinas. Hindi ko naman siguro sinasayang pioneer, pero wala pa kasi ako nakasalamuha that time na malalaki nung mga kumbaga whales at that time nung mga 2015. Wala akong na-encounter pa at that time na mga bumibili ng mga 5 milyon, 10 milyon na asset. Wala akong ang kasagsagan lang noon na mga naalala ko, yung kung familiar ka dun sa MMM, yung MMM na mga 2015 yun eh, mga last quarter ng 2015, yun yung mga nauso, crowdfunding na Bitcoin yung pay in pay out, tapos Mori, Siwang, pero bago yun yung mga Abo pa nga, yung mga Abo, mga Just Been Paid, profit clicking, yun yung mga nauso before, bago mag cryptohan. Pero syempre, bago mag-crypto and mga business nga, ang dami ko kasing business, guys. Syempre, diversify lang. May mga tao ka naman. Isa sa dyan, yung online selling, yun, namimili ako ng mga products sa abroad. Mga 2010 yan, 2010. Tapos, binibenta ko sa Sulit, sa Ayos Dito, yan, mga ganun. Bago pa nauso yung Lazada. Okay, sana nasagot natin, Sir Neil. Shoutout ulit sa'yo. Sir Dwayne _8, Sir or Ma'am. 1 AXS lang, sapat na. Sapat na talaga yung loads, pero kailangan mong i-mekos yan. Para, alam mo yan, masenso. Present, Sir, Xavier. Sige, Xavier. Si Javier, Xavier, Estelo. Idol natin yan, laging present, the best. Okay, boss. Paano po yumaman? Siyempre, Sir Carlos Padril, shoutout po sa inyo. Para yumaman, i-attract mong maging mayaman ka. Unang-una, para yumaman ka,
Ito, magkukwento na naman tayo ng mga pangnegosyo. Gusto mong yumaman, isipin mo na sa sarili mo ngayon pa lang na yayaman ka talaga ng todo. Pangalawa, dapat yung mga ginagawa mo tungkol sa pagyaman. Unang-una, ang tanong, yung mga pinapanood mo ba tungkol sa pagyaman? Kung hindi, ililipat mo syempre yung sarili mo doon. Yung mga nakakasalamuha mo ba mayayaman? Kung hindi, lilipat ka dapat sa mga mentor. Dapat meron ka mayayaman na mentor. Ano pa ba? Yung mga binabasa at pinapanood mo, yung binabasa mo ba ng mga libro, nagbabasa ka ba? Nanonood ka ba ng mga about sa pagyaman? Ano pa? Kasi skills lang din naman ang pagyaman, guys. Ang pagyaman kasi, ano yan natututunan siya. Natututunan. Sipag, tiyaga, diskarte, tapos yung nilalaanan mo ng oras mo, kumbaga sabi ko nga lagi, yung goal mo, dapat connected yung ginagawa mo sa goal mo. So, ginagawa mo, gusto mo nga yumaman, pero yung ginagawa mo naman hindi tungkol sa pagyaman. Gusto mong yumaman, yung mga nag-a-advise naman sa'yo, hindi mayaman. Gusto mong yumaman, ayaw mo magnegosyo. Gusto mong yumaman, lagi ka na lang, alam mo yun, bahala na. Yung tipong hindi nakikita ng diskarte, kumbaga ganun. So, ayun, tapos sa business naman, kung aaralin mo business side, guys, dapat yung paglalagyan mo ng pera mo o yung kapital mo sa business, alam mo magta-times 105 to 10 years from now. Okay, ulitin natin. Yung kapital mo, dapat mag-times 100 or 1,000 5 to 10 years from now. So, iba-iba, marami namang kategory ng mga business, diba? Kategory ng business, yung mga online selling, yan, mabilis din ang pera dyan. Vlogging, food business, yan. So, ayun, yung networking, okay din yan. Wag lang dun sa mga networking na nagpapa-invest, ha. Ano pa ba? Affiliate marketing, online selling, madami guys So, lalo na ngayon, puro na online. Ang bilis na kumita talaga, masipag ka lang mag-search. Kasi lahat ng tao ngayon, wala na dun sa panahon natin na sikat yung isang pamilya once na may TV, nagtutumpukan 'Di ba? Parang nagiging ng pamilya 'yon. Nagsasama-sama sila, nagbabanding dahil may TV. Ngayon hindi, kanya-kanyang cellphone na Yung TV nga hindi na uso rin So, nandun na sa cellphone. Kaya kumbaga, mabilis na ngayon umasenso, masipag ka lang mag-search, guys. Okay, si Sir Day of Phil SR, Senior 1. Lodge, bumaba na naman ang AXS. Time to buy. ng AXSN idagdag sa staking. Yes, ganun lang talaga. Hindi naman laging pa-bull, pa-bull, basta bear and bull lang naman 'yan. Pag bumaba si Bitcoin, kadalasan kumbaga bumaba si Bitcoin ng mga isang step, yung mga altcoin naman 5 step pa down. 10x pa baba. So ganun siya. Okay, Sir Pau. Present sir, ayos mga saying mo, Lods. Keep it up. Marami akong natututunan. Thank you so much, sir. Stardash 1024. Yung pinagkaiba ng verify at unverify sa Ronin, staking boss, yung verify, sila yung hindi mawawalan ng spot sa validator. Yung unverify naman, pag hindi sila pasok sa top 10 with the highest stake or sa mga unverify, pwede mawala yung spot nila sa validator compare sa verify na safe. Okay. Yun pala. Kaya malaking commission ng mga verify kaysa sa unverify. Kasi sa unverify, kailangan nilang makahatak ng mga mag-i-stake sa kanila para hindi mawala ng spot nila. Kaya 10 unverify at 12 verify, total 22 validator. So ano ba yung sinasabi ni Sir Stardash or Ma'am? Ito po yun. Sana ba yun? Dito yun sa Katana, guys, sa Ronin. Kung mag-stake kayo ng RON token nyo, proof of stake na kasi ngayon, nag-stake ka lang, kumikita ka. So dito yun, ito yung mga validator na tinutukoy niya. Ito kasi may check, mga verify yan. Ito yung unverify. Kasi mamimili ka dyan kung kanino mo ipagkakatiwala, i-stake mo yung token na RON sa mga to. So, bawat kasi validator, iba-ibang commission nila. Ayan. Ito, matataas ang commission, 20%. Pero ang binibigay lang, 14% per year. Okay, so mamimili ka dyan. Siyempre, yung mababa yung commission nila,
Ang commission kasi nila, ito 5% lang. Ayan. Kaso, hindi siya verified check. Kumbaga sa Facebook ngayon, sa Twitter, kailangan verify. So, ito, 5% commission, pero ang binibigay niya lang, 14%. So, hanap tayo. Ito, ang pinaka, dyan, ito, 15.33. Taas ng bigay niya, oh. Pero, sino ba pinakamataas? Ito, si Nonsense, kaso 10%. Pero, okay na yan, mga verify naman. So, ayun. At sana nasagot natin para sa iba. Kasi syempre, nabigay sa atin yung concern or yung answer nito ni Sir. Thank you so much, Sir, sa info, ha. Sir Instinct, yan, laging present. Thank you so much. Oo nga. Check nga natin. Time check, 2:59 AM. Choose happy 300. Check natin, na ba? Yun, thank you guys. Meron tayong 319 subscribers. Kung may palakpak lang na Thank you. Siyempre, share natin ng i-share natin. Hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga ginagawa sa ating channel. So, yun. Wala na tayo guys. Sana ba yun? Okay, yan. Present. Sir, yan. Thank you so much, Sir Instinct. Ayan, mekos na mga insan. Shout out, Sir Jomel Santos, 1933. Si Met Jobo, salamat sa pagsagot sa question ko, boss. Shout out from Baguio. Naku, lamig dyan. Lamig dyan sigurado. Sir Felipe Horn, okay, salamat Lodge. Yan ang una kong sasabihin sa lahat ng bungad ng comment ko. Salamat talaga Lodge, kasi may time ka para ma-share yung kaalaman mo para sa amin. Boss, sorry, pasuyo po. Pa-review naman po ng ito, Arion Token, Arion Network, bossing. I know naman po na willing kang makinig sa amin. Salamat, bossing. Sorry po. Nang dahil sa mga sinasabi mo, na pa-view ako kung saan. Nabasa ko kasi yung itong ang token na binabanggit niya, 7 activated. Okay, ang dami. Check natin. Ano ba tong never ko pa to narinig, sir. Sorry, check natin, Siyempre, pag hindi ko alam, sasabihin ko naman, sir, hindi naman lahat alam natin, di ba? Hindi naman tayo. Parang nung alam nyo yun, yung nag-aaral tayo, di ba? Yung teacher natin, nadi-disappoint tayo pag hindi niya alam. Sabi ng teacher, tanong kayo ng tanong, hindi naman lahat alam. Hindi ko naman lahat alam. So, ayun. Ay, bumagsak siya, sir, recently migrate from BSC to their own mainnet. Check natin, sir, ha. Okay. April 2023 siya. Hindi pa to nakaranas ng bull market. Kasi yung bull market 2021. Ito, kung dito ka nakabili, kaso wala pa yan sa pag mga gantong presyohan kasi, wala yung mga volume na 8 million yan. Na nasa pa lang to. Pwedeng seed sale or hindi pa siya nakapunta sa mga exchanger na malalaki ang volume ng tao na nagtitrade. Tapos ito, siguro na-add na dyan yung mga panahon na yan, biglang lumaki, naging 142 million. Tapos ito, naging, ganun. Ang taas dito guys, yung volume, tapos biglang wala na. Ito, 96,000 lang. Tapos dito, 600, naging 15, 1 million. Ano nangyari? Biglang bulusok dito, Tapos dito wala. Naging 1 million na lang. 6 million, 5 million, 23 million. Yung volume ng orders, yung buy and sell, parang ganun. Yun ang ibig sabihin yan. Ayan, underrated na siya. Tapos bumagsak, 21 na lang. So, ano mga exchanger nito? Check natin. Arion. Ito, Sekai Mix. MEXC. Yan, okay din yan. Dalawa pa lang exchanger niya, guys. So, ano bang nito? Napa-review na tayo. Nasa Binance lang siya, ecosystem. I don't know, sir. Medyo hindi ko ito marirecommend. Ano bang nito? Hindi ko pa siya marirecommend. Check natin yung website, sir, ha? Okay. Actually, nandito naman lahat ng info yan. May white paper yan, may Facebook. Makikita mo rin yun yung community nila, pati Telegram. Kung activated ba yung mga
So, meron 94 followers. I don't know. Ayun, ano naman siya. Verify naman siya. Okay, yung mga gantong project kasi, lalo na pag nauna ka, natsambahan mo, ano rin talaga yan. Isa sa magpapabago ng buhay mo. May nabili nga ako dati, 50,000 lang ang linabas ko, mabot ng 7 million. So, imagine mo yun. Kaya, ano lang din talaga eh. Aralin mo lang talaga, hanapin mo yung project. Layer 1 pala to. Web 3. May staking din siya, NFT Foundation. So, i-search ko din to, sir, ha. Balikan natin to. Check natin. I-review ko naman, isasama ko naman to sa list ng token na bibilhin ko pag alam kong okay. So, ayun lang. Sir Felipe, shoutout po ulit sa inyo. Salamat po sa tanong. Kay Han Rookie, budgeted ako ngayon pero sana maging whales din ako tulad nyo. Kahit shrimp lang. Pwede na. Shoutout sa iyo, Lods. Okay. Tapos na tayo. Ito lang, hanggang dito lang. Tama ba? O, ibang ano na to eh. Ibang comment na to. So, ayun lang guys. Maba ng ating video. Tanungan lang. Siyempre iba naiinip. Pasensya na kayo. Basta, bahala na kayo. Makinig kayo. Tapos minsan may mga bibitawan tayo mga malulupit na diskarte sa negosyo. So, ayun lang. Update natin ulit. Baka nag-log out na tong aking ron. So, meron tayong 40,502 sa AXS. Thank you so much again sa inyo guys and see you tomorrow. Bye-bye!